Magandang araw! Ngayong araw ay aalamin natin kung ano nga ba ang alamat. Aalamin din natin ang alamat ni Prinsesa Manora. Ang alamat o legend sa wikang Ingles ang pinagmulan ng isang bagay, lugar, pangyayari o katawagan na maaaring katang-isip lamang. Kung ikukumpara ito sa mga ibang uri ng panitikan, bagaman ito ay pumapaksa sa mga tunay na bagay at lugar, ang mga kwento ng pinagmulan ay sadyang katang-isip lamang. Di tulad ng mga maikling kwento, parabola, nobela at anekdota na batay sa mga pangyayari at maaaring mangyari sa totoong buhay. Ngayon atin namang alamin ang alamat ni Prinsesa Manora na isinalin ni Dr. Romulo N. Peralta. Ito ay isang alamat na pasalin-salin sa iba't ibang panahon at henerasyon mula noong panahon ng Ayutthaya at nagbigay inspirasyon kay Haring Rama V ng Thailand. Si Kinari Manora ay isang prinsesa ng alamat ng Thai at ang pinakabata sa 7 anak na kinari ng Haring Prathum at Reynang Janta Kinari. Siya ay nakatira sa maalamat na kaharian ng bundok Grairat. Ang 7 kinari ay kalahating babae at kalahating sisne. Sila'y nakalilipad at nagagawang itago ang kani-kanilang pakpak kung kanilang nanaisin. Sa loob ng kahariang Krairat, nakatago ang kagubatan ng Himapan, kung saan din namamahay ang mga nakatatakot na nilalang na hindi kilala sa daigdig ng mga tao. Sa loob ng kagubatan, nakakubli ang maganda at kaaya-ayang lawa kung saan ang 7 kinari ay masayang dumadalaw lalo na sa araw ng panarasi. Sa di kalayuan ng lawa, nakatira ang isang ermitanyo na nagsasagawa ng kanyang meditasyon. Isang araw, napadako ang isang binata habang naglalakbay sa kagubatan ng Himapan. Siya ay si Pranbon. Nakita niya ang 7 kinari na masayang nagtatampisaw sa ilog. Namangha siya sa nakabibighaning kagandahan ni Prinsesa Manora. Naisip niya na kung mahuhuli niya ang prinsesa, dadalhin niya ito kay Prinsipe Suton, ang anak ng Haring Artityawong at Reyna Jantaybe ng Udon Panja. Tiyak na matutuwa ang prinsipe at tuluyang mapapaibig ito sa prinsesa. Ngunit naitanong niya sa sarili kung paano niya ito mahuhuli. Alam ni Pranbon na may ermitanyong nakatira sa malapit na kagubatan. Pinuntahan niya ito upang magpatulong sa kanyang balak. Sinabi sa kanya ng ermitanyo na napakahirap ang manghuli ng kinari dahil agad-agad itong lumilipad kapag tinatakot. Ngunit naisip ng ermitanyo na may isang dragon na nakatira sa pinakasulok-sulukan ng kagubatan na maaaring makatulong sa kanya. Nagpasalamat ang binata sa ermitanyo at nagmamadaling lumisan upang hanapin ang dragon. Hindi natuwa ang dragon nang marinig ang balak ni Pranbon, ngunit napapayag din itong bigyan si Pranbon ng makapangyarihang lubid na siyang panghuhuli sa Prinsesa Manora. Nagpasalamat ang binata at patakbong umalis na dala-dala ang makapangyarihang lubid at patagong tinungo ang ilog kung saan naglalaro ang mga kinari. Habang abala sa paglalaro ang mga kinari, inihagis ni Pranbon ang lubid at matagumpay na nahuli si Prinsesa Manora. Ganoon na lamang ang pagkaawa ng ibang mga kapatid ng prinsesa, ngunit sila'y walang nagawa kundi agad-agad na lumipad dahil sa takot na sila rin ay paghuhulihin. Itinali na mahigpit ni Pranbon ang pakpak ni Prinsesa Manora upang hindi makawala at tuluyang madala pabalik sa Udon Panja at maibigay kay Prinsipe Suton na nooy naglalakbay rin sakay sa kabayo papunta sa kagubatan. Nakasalubong niya si Pranbon dala-dala si Prinsesa Manora. Agad-agad na naakit sa kagandahan ni Prinsesa Manora ang prinsipe. Nang isalaysay ni Pranbon kay Prinsipe Suton ang dahilan kung bakit niya hinuli at dinala ang prinsesa sa harap niya,
Nagpasalamat ang prinsipe at binayaran siya nito ng napakalaking halaga. Nagbalik ang prinsipe sa kanyang palasyo, dala-dala si Prinsesa Manora kung saan umusbong ang isang tunay na pag-ibig sa isa't isa. Nang sabihin ng prinsipe sa kanyang inang prinsesa at amang hari ang buong pangyayari, masayang-masaya sila at agad-agad nagbalak na magsagawa ng kasal para kina Prinsipe Suton at Prinsesa Manora. Bumalik sila sa palasyo ng Udon Panja kung saan isinagawa ang kasal at tuluyang namuhay ng masaya at matiwasay habang buhay. Yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig.